Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng dalawa na sila Gotchi at ni Bert. Sila ay labis na nagulat lalo na si Gotchi. At si Gotchi ay muling nagsalita at sinabi, Emperor Dado, ano ang mga sinasabi mo? Ang tagabantay na ito na isang cultivator na nagtataglay ng mahinang spiritual, ay gagawin mong general ng ating mga kasundaluhan. At ito ay pinagkakatiwalaan mo agad para maging kaliwang kamay mo ito sa iyong pamamalakad ng imperyo. Emperor Dado, baka ikaw ay nagkakamali lang ng sinasabi. Hindi mo pwedeng gawin general ang isang tagabantay lamang ng store na may tinataglay na average lamang na lakas na spiritual. At hindi pa natin siyang lubusan na kilala, sabi ni Gotchi sa pagkagulat na tono. At si Dado ay muling sumigaw at sinabi kay Gotchi, ikaw, pinipigilan mo ba ako sa mga nais kong gawin? Wala kang karapatan na questionan ang aking mga pasya. At wala kang karapatan na mamili kung sino ang itatalaga ko na magiging general ng aking kasundaluhan. At pagkakatiwalaan ko na tulad ng pagtitiwala ko sa iyong kakayahan. Tumabi ka Gotchi, ako ay nagpasya na. Hindi na ito mababago pa. Ang isang tagabantay na ito ay akin ng general ng aking mga kasundaluhan. At siya ay kasing taas na din ng iyong pwesto bilang ikaw ay aking kanang kamay at siya ang magiging kaliwang kamay ko. Sabi ni Dado sa malakas na boses. Nang marinig ito ni Gotchi siya ay hindi na nakaimak. At labis ang galit na nararamdaman niya ngayon kay Dado at sa isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. At nang marinig ito lahat ni Bert ang sinabi ni Dado sa kanya. Ito ay halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. At ito ay nagsalita at sinabi, Ginoo, tinatanggap ko ang iyong alok sa akin na ikaw ay aking pagsilbihan habang buhay ng tapat. At ibubuwis ko ang aking buhay para sa iyo Ginoo. Huwag mo lamang akong patayin. Sabi ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert. Nang marinig ito ni Dado, siya ay ngumiti at sinabi, Tumayo ka na dyan Bert, simula ngayon. Ikaw ay parte na ng aking mga kasundaluhan at ikaw ay magiging general ng mga ito. At kapag nakuha ko na ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud sa kamay ni Empress Queen Zilong at sa reyna ng South Cloud ngayong gabi, maaari mo na sunduin ang iyong pamilya at dalan sa mismong loob ng imperyo upang doon na sila manirahan. Habang ikaw ay maglilingkod sa akin habang buhay. Sabi ni Dado sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isang tagabantay na nagngangalang Bert. Ito ay mabilis na tumayo at sinabi, Kung ganun Ginoo, kung ikaw na ang magiging bagong emperor na ng South Cloud Continent at ikaw na ang mamumuno sa buong South Cloud. Ikaw ay tatawagan ko na din ngayon na emperor. At sa aking pagkakarinig ang iyong pangalan ay Dado. Kaya Emperor Dado ng South Cloud Continent. Ako ay magsisilbi at paglilingkuran ka ng tapat at habang buhay. At salamat sa pagbibigay ng isang pagkakataon para ako ay mabuhay. At salamat din na binigyan mo ng tirahan ang aking pamilya sa mismong loob ng imperyo ng South Cloud. Salamat talaga Emperor Dado. Hindi ko naisip kailanman na mangyayari ito sa buhay ko. Na ako ay magiging sundalo ng South Cloud Continent. Dahil ako ay isang mahinang cultivator lamang. At sa tingin ko Emperor Dado, hindi ako nararapat na maging general ng iyong kasundaluhan. Sapat na sa akin na maging normal na sundalo lang sa South Cloud Continent. Sabi ng isang tagabantay ng store na nagngangalang Bert.
na ngayon ay isa na sa mga kasundaluhan ni Dado at ito ay tinalaga agad ni Dado na maging general. At nang marinig ito nila Gotchi at Dado, si Gotchi ay nagsalita at sinabi, Emperor Dado, tama siya. Alam niya din sa kanyang sarili na hindi siya nararapat na maging general ng ating mga kasundaluhan. At tama lang sa kanya na maging isang normal na kasundaluhan natin. Sabi ni Gotchi. Nang marinig ito ni Dado, siya ay agad-agad na sumigaw at sinabi, Gotchi, sinabi kong tumahimik ka, huwag kang magsisalita kung hindi kinakailangan. Ulitin mo pang magsalita ng walang katuturan. Ikaw ang ibababa ko sa pagiging general at ang isa na ito na nagngangalang Bert ay gagawin kong pinunong general. Kapag hindi ka tumahimik, sabi ni Dado sa malakas na tono. Nang marinig ito ni Gotchi, agad-agad siya tumahimik at ito ay muling nagsalita sa magalang na tono kay Dado at sinabi, Emperor Dado, patawad sa aking pagiging bastos. Ako ay tutungo muna sa gilid upang suotin ang mga kasuotan na aking napili. Maiwan ko na muna kayo. Sabi ni Gotchi at ito ay wala nang sinabi pa at siya ay naglakad papalayo kila Dado at sa isang tagabantay na nagngangalang Bert. At sa paglalakad ni Gotchi ito ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, napakabobo talaga ng Dado na ito. Ang mahinang tagabantay ng store na ito na ngayon lang niya nakita ay ginawa agad itong general ng magiging kasundaluhan niya. Hindi niya pa alam kung ano talaga ang tunay na ugali ng isang tagabantay ng store na iyon. Siya ay agad-agad na nagtiwala sa tagabantay na iyon. Napakatanga mo talaga, Dado. Hindi ka talaga nararapat na maging emperor ng isang imperyo tulad ng imperyo ng South Cloud. Madali ka lang maloko at magtiwala. Huwag mo sana pagsisihan na pinagkatiwalaan mo agad ang tagabantay na iyon. At gawing general agad-agad. Tuldok, sabi ni Gotchi sa kanyang sarili at ito ay tumigil sa isang sulok at ito ay nagbihis at sinuot na ang mga magagarbong kasuotan na kanilang kinulambat sa store na nakatayo sa main city ng South Cloud Continent. At samantala sila Dado at Bert ay naiwan. At si Bert ang dating tagabantay ng store ay nagsalita at sinabi, Aking Emperor Dado, isa ka pala sa mga pamilya ni Empress Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. At sa aking pagkakarinig ngayon gabi ay ipapasa sa iyo ang pagiging emperor ni Empress Queen Zilong. Sabi ni Bert. Nang marinig ito ni Dado siya ay tumawa at sinabi, Hahaha, anong sinasabi mong kapamilya? Hindi ko sila kamag-anak at hindi sa akin ipapasa ang pamumuno ng imperyo ng South Cloud ni Queen Zilong. Sabi ni Dado habang natawa. Nang marinig ito ni Bert, siya ay nagsalita at sinabi sa curious na tono, Kung ganun Emperor Dado, paano ka magiging emperor ng South Cloud? Kung hindi ka isa sa mga kapamilya nila Empress Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. Paano ka magiging isang emperor ng South Cloud kung ganun? Sabi ni Bert. Oo, akala ni Bert ay isa sa pamilya ni Queen Zilong si Dado at ang pamumuno ng South Cloud Continent ay ipapasa ni Queen Zilong ng kusa kay Dado. Dahil wala pa itong idea sa mga gagawin ni Dado kasama si Gotchi at ng mga tulisan. At si Dado ay muling nagsalita nang marinig niya ang mga sinabi ni Bert at napansin niya na ito ay nagtataka. At si Dado ay nagsalita at sinabi, Bert, nagkakamali ka ng iyong iniisip. Alam ko iniisip mo na ipapasa sa akin ng kusa ang pamumuno sa imperyo ng South Cloud Continent ni Empress Queen Zilong. Tuldok, ngunit nagkakamali ka. Ito ay aking kukunin ng sapilitan sa kanya ngayon gabi. Ang imperyo ng South Cloud Continent ay aming sisalakahin ngayon gabi. Upang kunin ang pamumuno kay Empress Queen Zilong. Nang marinig ito ni Bert, siya ay labis na nagulat at hindi makapaniwala sa sinabi ni Dado at ito ay nagsalita at sinabi, Ano, Emperor Dado, sisalakahin niyo ngayon gabi ang imperyo ng South Cloud para kunin kay Empress Queen Zilong ang pamumuno. Emperor Dado, magagawa niyo bang makuha ang pamumuno sa kamay ni Empress Queen Zilong? Ang South Cloud Continent ay isa sa mga imperyo na malakas at ang mga kasundaluhan ito ay nagtataglay ng mga spiritual na hindi basta-basta. Lalo na si Empress Queen Zilong ay sobrang nakakatakot ang tinataglay na spiritual na lakas. At ito ay madami ng karanasan sa pakikipaglaban. Mukhang delikado ang inyong gagawin Emperor Dado na salakahin ang imperyo mismo ng South Cloud. Sabi ni Bert, sa tono ng pagkagulat. Nang marinig ito ni Dado, siya ay tumawa at sinabi, Hahaha, madali lang sa akin na gawin iyon Bert. Magtiwala ka lang sa ating kakayahan.
lalo na sa aking lakas at kakayahan. Magtatagumpay tayo sa tulong ng isa't isa. Bilang isa ka na sa mga general ng aking magiging kasundaluhan. Ikaw ay kasama na sa paglusob sa imperyo ng South Cloud Continent. Sabi ni Dado habang tumatawa. Hahaha. Nang marinig ito ni Bert siya ay labis na natakot. At sinabi, Emperor Dado, totoo bang kasama na ako sa paglusob sa imperyo ng South Cloud Continent? Wala akong sapat na kakayahan upang makipaglaban sa mga kasundaluhan ng South Cloud na naroon ngayon sa imperyo ni Empress Queen Zilong at ng Reyna ng South Cloud. Ako ay isang tagabantay lamang ng store ng magagarbong kasuotan. Wala akong karanasan sa pakikipaglaban at higit sa lahat ang aking spiritual na lakas ay sobrang hina. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!